Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng Pilipinas, mga minamahal po naming mga OFWs. Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po dito sa Totoo Lang. Kung mapapansin niyo po, nakabakasyon itong ating partner na si Dolly Lacuna. Di ko lang alam kung kailan siya pupunta, but suffice it to say, maraming salamat po sa mga nanonood po dito sa Totoo Lang. Pinipilit po namin na every week magkaroon po ng material dito sa Totoo Lang. At siyempre, napakainit pa rin ho na usapin ito pong magaganap na impeachment trial nitong ating Vice Presidente Sara Duterte. Ano na po ang update niyan? Ang update po number one, nagpasa na po ng kanilang mga credentials ito pong defense panel ng ating Vice Presidente. Sa pamumuno po ng batikang abogado, nakatrabaho ko na po ito at napakabuti po itong taong ito, si Attorney Sigmund Fortun. At doon po sa kanyang team, napakarami nila, almost mga 16 o 18 yata. Ang katangi-tangi po dyan, at kilala ko ng personal, walang iba kundi si Attorney Sheila Sison. Attorney Sheila Sison po ay napakagaling po niyang abogado at siya po ay bihasa sa mga labanan sapagkat siyempre magkakalabanan. Tiyak yan. Ano bang in-expect natin? Pagdating ko ng pagkatapos po ng formal na pagkatapos po ng 19th Congress na matatapos sa June 30, mga July po, siguro mga first or second week ng July, baka buksan na po yung mga usapin sa impeachment. At ang unang-unang mangyayari dyan ay siyempre, i-resolve mo na nila yung nabinbin na mga issues doon sa 19th Congress. Ano po ba yan? Yung pong manifestasyon ng 20th Congress, kung itutuloy pa o hindi, ito pong trial. Pero sa galang akin po, hindi naman kailangan talagang magkaroon ng ganyang kondisyon sapagkat nakasaad po sa ating konstitusyon, again sa Article 11 po ng ating 1987 Constitution, na ang Senado po kapag tinanggap na po nila ang isang impeachment complaint na ginawa ng House of Representatives, wala ho silang magagawa kundi sundin yung kanilang constitutional duty at responsibility na itry at mag-decide tungkol sa impeachment case. Kaya po hindi rin po totoo yung sinasabi ng ating Senate President Chis Escudero na nasa Senado po ang lahat po ng magiging desisyon at magiging pag-exercise ng kapangyarihan absolute. Hindi po absolute ang ibinigay na kapangyarihan ng ating konstitusyon sa Senado, no? Nakasaad po doon try and decide doon sa impeachment. So, hindi po yan kinakailangan marinig po ng Senado ang magkabilang panig, ang prosecution, pati ang depensa para sila po ay makapagdesisyon. At doon po ba doon sa mga 20th Congress members ng Senado, meron na ho tayong nagawang pag-analysis kung saan sila boboto o kung kaninong side sila boboto. Pero malamang sa hindi ho yan, pagdating ho nitong bago mag-formal na trial, which I think magaganap yan mga July pagkatapos po ng State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, magtutuloy-tuloy po yan. Habang inaayos po ng Senado yung kanilang business agenda, ibig sabihin yung legislative function ng paggawa ho ng batas, lalo tigit dun sa susunod nating budget sa 2028, in parallel po dyan, kumbaga magkasabay ho yan na merong impeachment trial. Nung nakaraan pong nagkaroon ng impeachment sa Senado, usually yan mga alauna o alas 12 ng tanghali, isinasagawa po yan bago mag alas 3. So,
ganun po, malamang sa hindi na baka mangyaring ganon, no? At pagdating ho ng trial yan, malalaman na ho ng taong bayan kung may basis o hindi. Ito pong mga inaakusahan o ang mga paglabag di umano sa konstitusyon, no, ng ating vice presidente. So, expect ko yan talagang medyo labanan yan. At sa tingin ko naman, itong depensa sa pumumuno nga ho ni Atty. Porton at ni Atty. Sison, may paglalaban nila ng tama itong ating vice presidente, Sara Duterte. At kapag naungusan naman ni Sara Duterte po yan, malamang sa hindi, cruising through na siya papunta ng presidential elections by 2028. Kung siya pa ay buhay. Kasi maraming, marami, ngayon pa lang, nagsasabi, siya na raw ang magiging Pangulo ng 2028. Ano kayo, Diyos? Sino magsasabi na buhay pa yan? Maraming pwedeng mangyari. Di po ba? No? So, nasa Diyos ho yan kung bubuhayin o hindi itong vice presidente para maging presidente. Pero hindi pa rin ho yun. Kahit buhay si Sara Duterte, hindi yan nangangahulugan na siya na ho, ipso facto, siya na po ang magiging presidente. Siyempre, malay nyo, may isang dark horse na umusbong na kung saan, no? At maghayag ng kanyang kahandaan na maging pangulo nitong ating bansa at manalo at nagkaroon ng magandang reputasyon sa publiko, malamang yan, no? At ang nakikinikita po natin talagang magiging senaryo yan bago mag 2028, magkakaroon po yan ng mga pagbabagong politikal. Marami hong dyan mga political configurations na ngayon pa lang nakikita na natin sa horizon. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon, pero suffice it to say, ito pong 20th Congress ng Senado, magiging explosive ito at very exciting. Kasi marami ho dyan sa mga miyembro nila, magpe-prepare naman para sa re-election nila ng 2028. At may iba dyan, may mga malulusaw na mga political parties, may mga uusbong na mga bagong political parties, may mga uusbong na mga bagong political configurations para sa 20th Congress. Ang panalangin lang ho natin, lumabas ho talagang katotohanan dito sa mga inako sa laban sa ating vice presidente. Para sa gayon, kung tatakbo man siyang presidente ng 2028, o kaya kahit na hindi siya tumakbo na presidente ng 2028, at least nalinis po yung kanilang pangalan. Nalinis po yung pangalan ng mga Duterte. Sa totoo lang. Maraming salamat po.